Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Edwin Hamora. Sabi niya, galit na galit si Asidre kay Tiangco. Maliraw ang tsuri ni Tiangco na political liability ang impeachment kay BP Sara. Naunang nagpahayag si Congressman Tiangco sa interview sa ANC na kaya natalo ang mga pambato ng alyansa dahil sa impeachment ni BP Sara, lalong-lalo na sa Mindanao na halos hindi makasingit-singit ang alyansa dahil solid Duterte o Duterte 12 ang boto ng taga Mindanao. Kaya sinisi ni Congressman Tiangco yung impeachment, bakit nila pinilit? Kaya tuloy, talo kami. Ganon. Kaya ito, nagre-react itong si Congressman Asidre. Ito ang sagot ni Asidre. Excuse me daw. 36 out of 44 pro-impeachment congressmen in Mindanao ang nanalo sa eleksyon. Ibig sabihin, move over, Tiangco. Ikaw na lang daw ang hindi naiintindihan ng masa. For Asidre, ang impeachment ay hindi political suicide. Ito ay political spa day. Spa yung nag-relax ba? Cleansing, rejuvenating, at nakakabata sa political image. Kaya kung ikaw ay congressman at gusto mong manalo, mag-impeach ka lang ng Duterte. Charot. Sabi pa niya, what we're seeing is a public that values courage over complicity. Ano daw? Translation. Ang taong bayan ay sawa na sa chismis. Gusto na sila isang malinis, makinang at nagniningning na political luwalhati. At syempre, sino ang bida? Si Asidre at si Speaker Romualdez, aka Tambi. Grabe ang caffeine overdose ni Asidre. Tastefully millions. Hello? 86.96% win rate po kami nationwide. Samantalang alyansa, hindi alyansa ang pangalan ninyo, alyansang palpak. At ito po ang punchline. There is no time for finger pointing, sabi na Asidre. Habang buong press release niya ay isang malaking daliri na nakatutok kay Tiangco. No, kaya nyo yon? Tapos may pakot pa siya na Speaker Romualdez daw ay guided with calm, principle, and unity. Wow naman, grabe. Nahilo ako. Feel ko parang si Moses na hinati ang dagat ng impeachment. Kulang na lang, i-anoint niya with olive oil habang sinasabing, let my people vote. Diyos ko, nasubrahan kaya ng boto, nabasa ba niya yung overvotes? Pati mga deads, bumoto? I am not making tanggol Tiangco here. Nagbabasa lang at nag-interpret lang ako ng news. Kaya ikaw, Tiangco, next time, you analyze. Huwag kang magdala ng calculator, magdala ka ng rosary, prayer booklet, at crystal ball. Kasi ang politika ngayon, hindi na numbers game, fingeran na. Grabe ding mang asar itong si Edwin Hamora. Okay. Between Congressman Tiangco and ito, Asidre o Romualdez. Saludo ako kay Congressman Tiangco. Matinong kongresista pala ito. Na panood ko yung interview niya sa ANC, yung pagsisiwalat niya.
Grabe, nagsasabi siya ng totoo. Agree ako sa assessment ni Congressman Chanco na kaya natalo ang karamihang Alyansa Bets dahil sa impeachment. Itong sinasabi ni Congressman Asidre, iba naman yon. Ang punto de vista ni Congressman Chanco, senador. Bakit natalo ang maraming senador nila? Kasi galit ang taga Mindanao. Solid. Duterte plus 2 ang Mindanao. Dahil sa impeachment at dahil sa ginawa kay Tatay Digong, yung kidnapping. Ang sinasabi naman ni Asidre, hindi political sausage yung dahil maraming nanalong kongresista na nag-sign sa impeachment. Siyempre, mananalo dahil na bumuhos ang pera eh. Kung walang pera, I don't know kung anong nangyari sa mga kongresista dito sa baba. Kaya agree ako sa sinasabi ni na it's a political miscalculation. May narinig akong statement ni Senator Lacson, Senator-elect. Inaamin niya, nilampaso kami sa Mindanao and even Visayas. Nilampaso kami. So, anyway, bahala ng taong bayan na kung kanino kayong maniniwala. Yung interview ng ANC kay Congressman Chanco, very revealing yun eh. Ayaw talaga ng presidente yung impeachment. Ayaw ng presidente. Kaya lang nagtataka, bakit natuloy pa rin? At ang main motive, bakit pinilit ang impeachment? According to Congressman Chanco, para ma-release na yung pera. Kasi sa budget, yung AKAP, mga ayuda, conditional release, hihigpitan. Kung hihigpitan mo, paano pa nila magagamit sa eleksyon? Kaya yun, according to Congressman Chanco, pinilit nila para may rason. Yan, pinirmahan ang impeachment na promise, ma-release ang pera sa kanila, yung ayuda nila, ma-release. Kaya yun, ang main motive, ang higher motive is ma-release yung pondo. Yan ang sabi ni Congressman Chanco. So, ang mga pumirma, nabigyan. Ang hindi pumirma, hindi nabigyan. Ganon po ang kalakaran. Only in the Philippines, nagiging ayuda nation na po tayo. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang ating sweldo is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan. Kung may itananim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko saging ni Manoy og nag-abono siya. Unsa man naman yung abono? Kuan. Dopos, Nupos og kuan. complete, Complete ammonium, ammonium. May akong gi kuan diri, abono. abono. Para dali ra mangunod. Pila gani ni Manoy kapunuan nimong saging? 210 ni. 210. 210. Kining So, akong kuan diri. So maayo gid Manoy. Maayo gid Manoy ang tubo sa imong saging lakatan. So 210 tanan. Gawas nga hinlo, maayo sad ang tubo sa saging ni Manoy. Og sige siya ani og kaabono. Kaya yan dan aga. Siya. Mm. Dijuan ng bababa. Mm. O karon Manoy, manang unsa inyong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom o sa pagsuporta sa abono? Maayog gyud nga kuan gihatagan mi sa magpadayon ang suporta sa naghatag aning mga saging ug abono. Mm. Aron mo lambo pag ayo ang among tanom Mm. sa maaning saging. Thank you. Aron dali ra ta maka-harvest. Mm.
Hawas ta og kalisod kita mga kabus. Labi na og na ako'y mga estudyante na magpasalamat ko kung mangundod na kining among saging na anak ko ika-suporta sa akong mga eskwela. Oo. Kung di mi way among suporta nga saging, kining akong bana di na magwanta pagtrabaho kay Ginoo. Oo, salamat kay Manang. Umuuna ni ang makita saging ni Manoy sa iyang area sa Mount Kitang